Magkakit sila. Ang problema, marami silang sakit. Mahina na, no? Mahina. Maraming namatay dyan, di ba? Marami. Halos isang dekada ng pinag-aaralan ni Ronnie ang kasaysayan ng Bataan Death March. Ang ala-ala raw ng bahaging ito ng ating kasaysayan, nabaon na lamang sa mga museo at sa pahina ng mga libro. Kontak ka ng survey, punta ka sa isang school, tanungin mo ang high school student na lang, even elementary. Pero halimbawa, magtanong ka sa Bisaya, o sa Mindanao, o sa Zambales, o sa Pangasinan, I don't think sa panahon ngayon alam pa nila. Sinubukan naming magtanong sa ilang estudyanteng taga-Bataan mismo kung ano nga ba para sa kanila ang Death March. Namatay na po sa paglalakad sa taas. Sa gutom po tsaka sa park. O, kailan yun? Nangyari? Panahon na hawon. Tungkol po sa may mga sabat. Nagsimula po sa Manibeles, nagtapos po sa may mga sabat. Ayon kay Sir Ronnie, hindi nang araw gaano ng pag-aaralan sa paaralan ang tungkol sa bahaging ito ng ating kasaysayan. Hindi alam ng mga tao yung kahalagaan ng mga markers na to. Kala nila, basta na lang nakatayo dyan yan. So, it's a complete, kumbaga, education. Education ang kailangan dyan . Ang problema ngayon, nawawala na yung saysay ng legacy nila. Kung larawan sa libro, internet at museo ang pagbabatayan, hindi maikakailang dumanas ng labis na pasakit mula sa mga Hapon ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo noon na tinawag na Prisoners of War o POW. Latay ng pamalo, sipa at suntok, sugat mula sa bayoneta. Ngunit may iba pang pananaw hinggil sa naganap na Death March ang ilang eksperto sa kasaysayan ng panahon ng Hapon. There were also individual cases of kindness naman. Hindi naman lahat ng Hapon brutal. There were some cases where yung mga individual soldiers binigyan ng tubig yung ibang sundalo or binigyan ng pagkain. Yung isang na-interview ko, sabi binigyan siya ng medisina. At least dun sa experience nila, halos wala naman silang na-experience na masamang Hapon. There were some cases. And then there were some, masasabi natin siguro, very lucky sila na nakapasok sa truck. Para sa mga Hapon daw, it's not that brutal. Ngunit sa huli, pagkalipas ng mahigit 3 taon, 43 kasong isinampa laban kay General Masaharu Homa, ang pinuno ng Japanese troop sa makasaysayang marsya. Kung tutuusin, victorious siya . Kasi natalo nga niya itong pwersa ng mga Pilipino at Amerikano. But, tingnan mo, instead na gagawin siyang bayani sa kanila, alam mo, tinanggalan ng posisyon niya, tinanggalan ng pwesto. Ang hatol kay General Homa, kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Sa mismong lugar na ito, nagsimula ang kalbaryo ng libo-libong Pilipino at Amerikanong sundalo na naging prisoners of war. Yung iba, gusto pong pumunta ng Corridor bago bumagsak ang Bataan. Kaya lang, hindi na sila aabot doon. Yung iba naman, may order ang commanding officers nila pagdeklara ng surrender na pupunta dito. Kaya dito sila nagpunggol-punggol yung nadating ng mga Hapon. Mga gano'ng karami Pilipino, gano'ng karami Amerikano tayo? Ang Pilipino, nasa 60,000 plus sila. Ang Ang Amerikano, nasa 12,000. Pwede mo natin puntahan yung ibang marker? Tara po. Pero bago pa man kami lumarga, mukhang may nakaambalang peligro sa aming biyahe. Si Bagyong Kiel, Ang bawat kilometro na pinagtas ng mga sundalo ng Death March, sinisimbolo ng mga markers na ito na may taas na hindi higit sa 4 na talampakan. Dekada 60 pa nang umpisahan ng mga nakaligtas sa Death March at ng US Marine Corps ang paggawa ng mga markers. Ngunit sa paglipas ng panahon, napabayaan na ang mga ito at marami ang tuluyan ng nawala. The markers, we noticed that
the memorials that had been placed there in 1968, most of which had disappeared or been vandalized, and we deemed it necessary to preserve those. So instead of doing the same metal posts like a street post, we decided to do something a little bit more literally concrete. We devised a design for concrete markers, and we put them up for every kilometer along the Bataan Death March. Mula sa 113 na historical markers ng Death March mula sa Bataan patungong Tarlac, 3 na lamang ang naabutan ng grupong Filipino-American Memorial Endowment o FAME. Nang simulan nila ang proyekto upang ayusin ang bawat kilometrong palatandaan ng malagim na marcha. I think we only found of the original, we only found about 4 or 5. I went the whole route, and we only found about 4 or 5 that were still standing. Para kay Miss Murray, may personal na kahalagahan ang mga markers na ito dahil siya mismo at ang kanyang pamilya ay naging bihag ng digmaan. That's why I got really interested in this, why the World War II, the preservation of World War II history is important to me. I was a child prisoner of the Japanese, during the Japanese occupation. My father was in business here, and my mother, and I'm an only child, and my mother and father and I were interned in Santo Tomas. Nakalulungkot lamang isipin na mga banyaga pa ang tila may malasakit sa mga alaala ng ating sariling kasaysayan. We have spoken to some of the barangays and the mayors along the way. I've had meetings with the Mayor's League many years ago, but it never came to much. Sa paglipas ng panahon, ang bawat marker may sari-sarili ng araw kwento. Agad na pumukaw sa aming atensyon ang Kilometer 8 marker. Ang marker na ito, tila may caretaker, maayos at pinatayuan pa ng mga flagpole. Nakilala namin si Gilbert, ang may-ari ng bahay na nasa tapat mismo ng marker. Kayo po ang nagpatayo ng flagpole. Ako po, sir. Bakit mo ginawa? At habang ginagawa ko yun, nakausap ko yung contractor ko na mayroon pong ilalagay daw na yung si tinatawag pong limot na bayani. Kaya po, although na hindi ko po sila inabutan, ako po yung saludo sa kanila at nagpapasalamat sa kanila. Sila po ang nagtatanggol dito sa ating ginang bayan. Dahil na rin sa kanilang pagmamalasakit at pagkamakabayan, kinilala sila ng FAME o ng Filipino-American Memorial Endowment. Kung kaya po bilang pasasalamat ko sa kanila, kabayanihan, at hindi lang po sa pangalan at pamilya ng Escudero, kaya nais ko pong paganday niyan. Habang pinagpatuloy namin ang aming biyahe, tila gusto yata ni Bagyong Kiel na iparanas sa amin ang hirap na pinagdaanan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Death March. Any church after yun, eh? Napagalaman namin na yung ibang mga markers ng Death March, gaya nito, Kilometer 41, hindi lang napabayaan, kundi sinulatan pa. Gaya nito, may pangalan na isinulat dun sa mismong marker. Ang gagawin natin ngayon, tutulong tayo sa paglinis naman ito. Ngayong linggo,